Kilat News Updates. Mga balita ngayon, sagupaan sa Matalam, Cotabato na pahinto dialogo sa alitan sa lupa ipinatawag matapos ang bakbakan. 75,492 na mga lumabag sa Safer Cities na itala. Service contracting program bumiyahe na, garantisadong kita sa PUV drivers. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tulokbar! Sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at hindi pa nakikilalang armadong grupo bandang alas 6 ng umaga ng April 15 sa Sitio Condring, Barangay Marbel, Matalam na iniuugnay sa matagal ng sigalot sa lupa ng dalawang pamilya. Umabot ang palitan ng putok hanggang Barangay Kabulakan na nagdulot ng takot sa mga residente, ngunit walang naitalang nasawi o sugatan. Kasunod nito, agad na kumilos ang militar, pulisya at peace mechanisms ng Moro Islamic Liberation Front o MILF upang pigilan ang paglala ng tensyon. Isinunod ang dialogo na pinangunahan ng 40th Infantry Battalion, Matalam Municipal Police Station at GRPCCCH at napagkasunduang panatilihin muna ang status quo sa alitang lupa habang isinusulong ang resolusyon ng hidwaan. Umabot na sa 75,492 na mga paglabag ang naitala ng Philippine National Police o PNP mula April 6 hanggang 13 sa ilalim ng Safer Cities program na nanguna ang pag-inom sa publiko, kasunod ang paglabag sa dress code, curfew ng menor de edad at paggamit ng videoke lampas sa oras. Karamihan sa mga nahuli ay pinagsabihan o pinagbulta, habang ang ilan ay sinampahan ng kaso batay sa bigat ng paglabag. Kasunod nito, personal na humingi ng paumanhin si Secretary of the Interior and Local Government John Vic Remulla sa residente ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City na si Johnny Langkino na pinagmulta dahil walang suot na pang-itaas habang nagtatrabaho. Inamin ng kalihim na kulang ang malinaw na gabay sa pagpapatupad dahilan ng overzealous na aksyon ng ilang pulis. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang pagpapaalala sa publiko na sumunod sa batas upang maiwasan ang abala at mapanatili ang kaayusan sa mga lansangan. Nagsimula na nitong April 15, Miyerkules, ang Net Service Contracting Program ng pamahalaan upang tiyakin ang tuloy-tuloy na kita ng mga tsoper at sapat na pampublikong transportasyon sa gitna ng krisis sa langis. Sa ilalim ng 1 billion peso program ng Department of Transportation o DOTR, babayaran ng mga operator at driver base sa kilometrong tinatakbo. 100 pesos bawat kilometro sa bus, 40 pesos sa modern jeepney at 30 pesos sa tradisyonal na jeepney. Saklaw nito ang humigit kumulang 50,000 PUV units at 1,000 operators sa buong bansa na inaasahang makikinabang ang milyong-milyong commuters. Ipinapatupad ito Lunes hanggang Biyernes na may maximum na 100 kilometro bawat araw para sa UV Express, jeepney at city buses. Para sa EDSA Carousel, hanggang 6 na biyahe bawat araw ang saklaw. Naglabas na ang LTFRB ng listahan ng 545 na mga ruta sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at 823 naman nationwide na kasama sa programa. May 20% na dagdag diskwento pa sa umiiral ng 20% discount sa pasahe. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.